Amen. Kasi doon tayo habang buhay mapupuri. Amen. So, sabi ko dito, ang aking topic is about imitate Caleb attitude. Sino nga ba si Caleb? Amen. Who is Caleb? Sabi dito, ano nga ba si Caleb? And who is siya? Ano siya sa Bible? And what did he do? Amen. Ano ang kanyang ginawa? Sabi dito, pakilala ko ngayon si Caleb, other than Joshua. Sino nakilala kay Joshua? Saan siya? All on you. Di ba? All. So, Old Testament siya, and si Joshua, siya po yung nagsabi na meditate the word of God day and night. Siya po nasabi nun. Joshua 1:9. So, sabi dito, other than Joshua, Caleb was the only spy. So, si Caleb and Joshua, sila ay naging espiya para makita at mapuntahan kung ano yung promised land. Sino nakakaalala yung promised land? So, 12 silang pinadala ni Moises, and yung dalawa doon, si Joshua at si Caleb. Naging espiya sila para makita ano yung itsura ng promised land. Ano yung nandoon. Ano yung nasa loob ng promised land. Naging espiya sila. So sabi dito, Caleb was the only spy and other than Joshua sent into Canaan by Moses, who believed God's promise that Israel would conquer the promised land, and he was promised an inheritance on account of his great faith. So meron ginawa ang Diyos kay Caleb. So excited na, Lord, gusto ko po malaman makilala sa Caleb para maging ganun po ako. Amen. So, balik tayo sa umpisa. Ayan. Di ba last time na pinag-usapan natin about ungrateful, danger of being ungrateful. Alam nyo po, amen, short journey lang pala dapat talaga para makapunta sa promised land. Ilang taon nakarating Parang 40 years. Isipin mo, ilang taon ka na nun. Halimbawa ako, na ako 30. 70 years old na ako makapunta sa promised land. Tagal nun. Amen. Sobrang tagal. So sabi dito, ang totoo talagang physical distance from Egypt, di ba galing sila sa Egypt, to Canaan was relatively short, about 200 miles, which could have been covered about 10 to 11 days. 11 days lang talaga sila dapat talaga nandoon. Because of the ungrateful heart, complaining, rebellious spirit, it takes 40 years. Ang hirap pala pag ang puso natin puro complain. Pag puro tayo laging may sinasabi, meron tayong laging dinidemand. Amen? Sabi dito, pinaikot-ikot sila ng Diyos for 40 years. Isipin mo yun. Ang lakad lang pala, 10 to 11 days. Ayan pinaikot-ikot na sila ni Lord saan? Sa wilderness. Amen? Sabi dito, ang wilderness, sino dito nakaka-idea sa wilderness? Wilderness is desolated, hindi pwede tirhan. Alam mo yung disyerto? Walang tubig, walang gulay, walang pagkain, walang bahay. Hindi pwede tirhan. Doon sila pinag-ikot-ikot. Sa kabila na maraming ginawa ang Diyos ay binigyan sila ng pillars of cloud, pillars of fire. Amen? Ingatan sila ni Lord, hinati ang Red Sea, pero pa rin sila nasabi. Amen? Sabi dito, walang tubig, walang mga pagkain. Sa kabila ng lahat ng ginawa ng Diyos sa kanila, di ba, like King Hezekiah, naging proud, tumigas ang puso. Amen? Pag nagtumigas ang puso natin, doon mag-uumpisa ang pray. Pag lagi tayong, ang tingin natin, dapat meron tayo nun, dapat meron ako nun. Amen? Doon nag-uumpisa na tumitigas ang ating puso. Kaya sabi dito, doon naman, dahil naman sa repentance ni Hezekiah, nag-repent siya. Amen? May ginawa ang Diyos at hindi siya pinagusahan. Kaya sabi dito, mahirap makarating sa promised land kapag hindi ang puso natin okay kay Lord.
Amen? And kasama ko dito si Caleb. Nandun siya yung time na yun. Na naglalakbay papuntang galing sa Egypt, papunta sa Promised Land. Sino dito alam na may pangako ang Diyos sa kanya? Amen. Katulad ng ito sa buhay natin, na galing tayo sa pagulong buhay, alipin ng kasalanan, pinalayan ng Diyos. Ngayon, you are in the journey of going to your destiny as a promise ni Lord sa buhay mo. Sino niniwala sa Amen? So, basahin po natin para lalo pa natin maintindihan. So, samahan niyo po ako pag-aralan, what is Caleb? Who is Caleb? At ano ang ginawa ng Diyos sa buhay niya? Amen? So, sabi dito, dito natin, next slide, ayan, dito natin makikita sa verse na to, sa Joshua, next slide, Joshua 14, verse 6 to 14. Ito, dito tayo mag-uusap. Dito tayo magbubulay-bulay kung sino si Caleb at ano ang kanyang ginawa. How his attitude affect na biniless siya at sila ay nakapasok sa Promised Land. Sino handa na, Lord? Tanggapin ko yung mga pinangako mo sa akin. Lord, napakasaganahin mo yung buhay ko. Lord, paaangatin mo ang buhay ko, pagyayamanin mo ko. Lord, dadagdagan mo pa ang aking mga meron ako. Amen? Sinong, pag hindi masaya, parang, ayaw nyo? Sinong gusto na, Lord, mga pangako mo, ang daming pangako ni Lord. Tanggapin mo. Amen. Pag hindi mo tinanggap, hindi ka lang niniwala, bahala ka. Ako gusto ko, tanggapin yung pangako ni Lord. Amen. So sabi dito, anong attitude ni Caleb na dapat natin tularan? Kapag ganitong attitude, ang meron tayo, tunay na makakapasok din tayo sa promise ng Diyos. Promise ng Diyos ng buhay natin. Yung mga bata, medyo, ano lang po. Ayan. Mas malakas pa sa mic ko eh. Amen. So sabi dito, ano ba yung mga attitude ni Caleb na dapat natin tularan? Kapag ganitong attitude, ang meron tayo, tunay na makapasok din tayo sa promise ng Diyos sa buhay natin. Alam mo, umaasa kayo, nagpapatuloy kayo, why you continue serving God, why you continue na nagpapatuloy lumaban sa araw-araw ng buhay mo, because may inaasahan ka. Pag hindi ka na lumalaban, hindi ka na nagpapatuloy, ibig sabihin, hindi ka na umaasa. Ibig sabihin, umaasa kasi may gagawin pa ang Diyos kayo. Amen? Yun yung pangako ng Diyos sa atin. So, ano daw yung mga attitude? Tulad ng kung paano nakapasok si Caleb sa Promised Land. Amen. Sino dito gusto, Lord, makapasok ako sa Promised Land mo? Alam niyo po, pag nakapasok ako sa Promised ko na ang pinakamasaya. Ikaw na ang pinaka-blessed. Bakit? Narating mo yung pangako ng Diyos sa buhay mo. So, anong attitude ang meron si Caleb? Sabihin mo, ano po yung pastor? Ano po yun? Amen. So, ready na po ba? Nakikinig ba lahat? Pwede po hingin yung tenga niyo po. Alisin niyo muna yung mga ibang kaisipan. Ibasin niyo muna yung mga distraction. Hayaan mo na mangusap si Lord sa'yo kasi may mensahe ang Diyos sa'yo. Amen. Ayaw ka umuwi na wala kang dala, wala kang laman, na pumunta ka na sa church, na nanghihina, o mas ka sa church nanghihina rin. Gusto ni Lord, matagumpayan ka niya. Amen. Pagpalahin ka niya sa araw nito. Amen. So, ready na po ba? Amen. Anong attitude ang meron si Caleb? So, number one, ito po yung number one ang attitude ni Caleb. Ano po yung number one? Hindi nakakalimot. Sabi mo nga, 1, 2, 3, go! Hindi nakakalimot. Ayan. Basahin po natin sa Joshua 14, 6, 7, and 10. Sabi ko dito, lumapit noon kay Joshua sa Gilgal ang ilan sa lipid ni Judah. Isa sa kanila si Caleb na anak ni Jepun na mula sa angkan ng Sineso. Sinabi nito kay Joshua, alam mo ang sinabi ni Yahweh kay Moises na kanyang lingkod tungkol sa ating dalawa nang tayo na sa Kadesh Barnea. So itong time na to, kinakausap sila ng Moises na ipadala doon mag-ispiya sa Promised Land. So, kausap na ni Caleb dito si Joshua. Okay, next slide. Sabi dito, 40 taon pa lang ako noon. So, 40 years pa lang siya nung time na yon. Isinugo niya tayo buhat sa Kadesh Barnea upang lihim na magmanman sa ang lupain ito at iniulat ko sa kanya ang buong katotohanan. So, verse 10 na tayo.
So sabi dito, 45 taon nang lumipas. So 45 years lumipas. Buhat ng sabihin ni Yahweh kay Moises noon ay naglalakbay pa sa disyerto ang bayang Israel. Ininyatan ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon. 85 taon na ako ngayon. Sino dito 85 years old na? Mama Doreen. Amen? Dito makikita natin na kahit tumanda si Caleb, alam niya kung kailan sa kanila sinabi yung promise. 45 years lumipas, hindi niya nakalimutan yung promise ng Diyos. At kahit matanda na siya, hindi siya nakalimot. Kung nandito si Agoladore, kahit matanda na siya, hindi siya nakalimot. Alam niya sino si Lord sa kanya. Amen? 85 years old, matanda na. Dahil hindi niya pinalimutan ang pangako ng Diyos, ito ang nagtutulak sa kanya na sumunod at tumayo pa. Kaya hindi siya umaayaw, kaya hindi siya sumusuko sa buhay, kaya hindi siya nagigibag. Kasi ito yung pangako ng Diyos yung natutulak sa kanya na sumunod ka lang, umayo ka lang, kasi may pangako. Amen? May pangako, umasa ka. Amen? Sino dito na pag may sinabi sa kanya, alam niya, tatayuan niya yun. Diba? O sinabi sa iyo ng mama mo, ay ng anak, diba? Kung anak ka, dati, sabi ni mama, punta tayo sa Jollibee pag magandang days mo, may pangako. Ngayon, ang gagawin mo, mag-aaral mabuti. Susunod ka, kasi may pangako. Gagawin mo lahat. Diba? Nang baka siya na, pag sinabi, pupunta tayo, pag ikaw magandang grades mo, lalabas tayo. Alala ko sila, gaya ni Angel, lumabas kayo sa Jollibee kasi maganda yung grades. May reward. Yun yung natutulak sa'yo para magpatuloy. Makatayo ka lagi. Akali pagsubok, tuloy ka lang. Kasi umaasa kami pangako ang ating Diyos. Amen! Sabi ko dito, next slide. The moment na kinalimutan natin ang promise ng Diyos, nakalimutan mo ang mga pangako ni Lord sa buhay mo. Pero sa mga sinabi sa'yo, may mga nabasa ka sa kanyang salita. Sabi niya, the moment na kinalimutan mo ang promise ni Lord, hindi talaga tayo makapasok sa promise niya. Kaya, sabi mo sa tabi mo, kaya kapatid, huwag ka makakalimutin. Huwag kang makakalimutin. Because nowadays, because today, in the last days, every generation is one step for getting God. Tingnan mo, patabi mo. Tingnan mo mga upuan. Bakante. Ano yung dahilan? Hindi natin alam. Sabi ko dito, every generation is one step for getting God. Dati nandito, umaaten, and dumating ang time nakalimot. Wala. Amen? Many today, ngayon, maraming mga kabataan ngayon, many youth today, they know the church. Alam nila simbahan. Alam nila merong simbahan. Pero maraming mga kabataan ngayon, they didn't know Christ. Amen. Alam nila may simbahan, pero hindi nila kilala si Kristo. Amen. Amen. Many they know ano ang lyrics pag kinakanta, pero hindi nila alam ang pangako ng Diyos. Amen. They know the lyrics, kinakanta nila, pero hindi nila alam ang pangako ng Diyos. Hindi nila alam ang salita ni Lord. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang mabigyan. Sino dito, tanong ko, sino dito pag matanda ka na, yung tumatanda ka na, tapos nung iniisip mo yung pagkabata mo, pag matanda ka na, sabi mo, ang sarap alalahanin, praise God, naranasan ko yun. Naalala ko dati, millennial tayo, no? Millennial ko kasi ako, naalala ko mga bata kami, na-enjoy namin ang youth namin. Ay, naglalaro kami sa labas, nagpapawis, malaya kami, hindi kami nasa loob ng bahay, hindi kami yung... Iba na kasi generation ngayon na ang buong attention nila napunta na sa cellphone. Nung bata pa kami, ewan ko sa inyo, kahit saan kayo mapunta, pumunta kayo sa mga damo-damo, kayo sa ilog, naliligo. Ay ko, Lord, praise God, naranasan ko yun. Nasarap na lahanin ng bata ka, di ba? Anong ginagawa nyo? At pag nakikita rin, naaalala mo yun, na nostalgic. Ano yung that word na nostalgic? Yung parang, ang sarap bumalik sa pagkabata. Di ba? Ang sarap na lang dahil nung matanda ka, maraming
responsibility. Pero nung bata ka, wala kang naalala. Inisip mo, lagi, pag manonood ng TV, cartoons, nakikinood ka pa sa kapitbahay, naalala mo yon? Diba? Excited ka pag umuwi sa school, alam mo, pupunta, panonoorin mo yung favorite mong cartoons. Amen. Ang sarap, alahanin yun. Diba? Praise God, naranasan ko yun. Yun yung napakaganda. Because, pag nagkaroon ng forgetting, ang hirap sa isang tao magpasalamat. Sabi dito, alam niyo po nangyayari sa church. Epidemic sa church. Ano yung epidemic? Yung sakit, kumakalat na sakit. Sabi dito, pagiging amnesia. Nakakalimot. Maraming tao nakakalimot magsimba. Nakakalimot, ay, tinawag pala ako ng Lord. Ay, ano pala ako? May ginagawa pala ako sa church. Meron pala akong commitment. Ay, nakalimutan ko. Epidemya ngayon sa church na kumakalat sakit, hindi sakit na galing sa gawa ng kaaway. Kasi ang puso natin, ang isip natin, nagkakaroon ng amnesia. Nakalimutan mo kung ano ang ginawa ni Lord sa buhay mo. Saan ka niya kinuha? Saan ka niya niligtas? Saan ka niya pinulot? Amen. Pag-antay na meron na tayong ginagampanan, dumarating yung pagiging proud natin. Kaya sabi ko sa tabi mo, huwag kang makalimot. Amen. Huwag kang makakalimot. Kahit ano pa ang saan ka ilagay ng Diyos, saan ka niya dalhin, kung ano ka man, pagpalahin ka man niya. Marami pinagpahala ang Diyos na wala. Bigyan ng trabaho, linggo na wala. Dating workers, dating leader, nagkaroon ng trabaho na wala. Dati priority nila si Lord, dati ngayon hindi na. Sino nakaligo? Si Lord ba o tayo? Amen. Hanggang nabubuhay tayo, huwag natin kalimutan ng Diyos. Pwede po ba yun? Hanggang nabubuhay tayo, kasi di natin kaya mabuhay ng wala ang Diyos. Amen? Kaya sabi dito, sabi mo sa tabi mo, huwag kang makalimut, kapatid. Epidemic yan, kung huwag ka mahahawa. Ha? Huwag kang mahahawa. Epidemic yan, nagkakaroon ng amnesia. Amen? Sa dami mong ginawa, nakalimutan yung mabuti na ginawa sa'yo. Sa nakita na lang yung isang mali. Epidemic yan. Nakakatakot. Huwag kang maging ganun. Guard your heart. Sabi mo, check your heart. Sabi mo, katabi mo, check your heart right now. Check your heart. Personal check up. Personal heart check. Check natin yung puso natin. Lord, pag dumating ang tayo, huwag mo kalimos kayo. Kahit ano mangyari, ano man dumating sa akin, magkaroon ng problema, magkaroon ako ng pagsubok, magkaroon ako ng sakit, Lord, ikaw ang unang-una kong aalahanin. Amen? So, number one attitude ni Caleb? Hindi siya makakalimutin. Hindi siya nakakalimot. Amen? Hindi ko nakakalimot minsan. Ako, bilang tumatanda na rin, nakakalimot ako, basta ko nilagay. Pero, huwag natin kakalimutan yung salita ng Diyos. Ito ang buhay. Ito ang truth. Ito ang katotohanan. Ito ang daan. Amen? Praise God. Number two. Ayan. Number two is hindi matatakotin. Okay lang matakot pag may ipis. Okay lang yan. May gagamba. May uhod. May... Sino may takot dito sa amin sa animals kapag nahawakan, nagdidiri, di ba? Kumakaripas ka ng takto. Okay lang yun. Pero huwag kang matatakotin kapag may mga trahedya ng buhay mo. Sabi dito, be not afraid, you are not alone. Amen? Minsan kasi, ang pagiging matatakotin, ginagamit natin excuse. Sorry po, Pastor, di mo makakaano. Kasi po, natatakot po ako kasi baka pagalitan po ako ng, alam nyo na. Natatakot po, Pastor, kasi makasabihan po ako sa school. At natatakot po, sabihan po ako ng boss ko. Gawain naman ni Lord. Minsan ginagamit natin magiging matatakotin natin bilang excuse. Sabi mo, hindi na okay yun. Amen. Sabi, hindi tama yun. Amen. Sabi ko,
pag-devotion ko, sabi ko, ang linggo ay araw ng Diyos, huwag mong ibigay sa tao. Sabi ko, ang araw ng linggo ay sa Diyos, huwag mong ibigay sa tao. Ulitin ko ulit, ang araw ng linggo ay para sa Diyos, huwag mong ibigay sa tao. Sabi ni Lord, seek ye first the kingdom of God. And all these things, lahat ng bagay, idadagdag na lang niya sa iyo. Pag inuna mo siya, hindi na mabagong salita. Hindi. Priority lang natin na babago. Amen? Ano po ba yun? Hindi matatakutin. Basahin ko natin. Sa Joshua 14 verse 8. Sabi ko dito na tayo magbulay-bulay. Sabi ni Caleb, kahit na ang bayan ay tinakot ng ibang bansa, natin, buong katapatan pa rin akong sumunod kay Yahweh na ating Diyos. Sabi ni Caleb, kahit na ang bayan ay tinakot ng ibang mga kasama natin, buong karapatan pa rin akong sumunod kay Yahweh na ating Diyos. Hindi siya nagbago. Next slide. Yung time na yan, yung nagsabi na tinakot yung bayan, yung 10 espiya, nireport nila sa Israel, ang daming higante. Hindi tayo makakapasok, nakakatakot, hindi natin kaya pumasok. Ang lalaki ng gate, ano talaga, 45 na gate, matibay. Nireport nila doon sa bayan ng espiya sila, nakita nila ang daming higante, hindi tayo makakapasok sa promised land. Amen? Sabi dito, Moses gathered the 12 spies. Amen? Sabi dito, the 12 spies, bukod sa nakita ng higante, ito nakita nila. The 12 spies saw a land flowing with milk and honey, incredibly fruitful, and with a giant cluster of grapes, malalaking bunga. Sabi dito, and figs, but also inhabit, mga nakatira doon, by strong people in large, higante. Amen? 45 city, matitibay na gate, hindi kaya-kayang pasukin, including giant-like inhabitants. Sabi dito, the 10 spies brought back, bumalik, nag-report. Ang nireport nila negative. Amen? Focusing on the obstacle. Focusing to the giants. Focusing sa fear. Nag-i-install sila sa mga tao, nag-report sila, alam niyo, nakakatakot. Nakita namin, may blessing, oo, may totoo. Maraming blessing, overflowing. Milk and honey, pero may nakatira doon. Nakakatakot, higante, mamamatay tayo. Negative report. Amen? Pero, instead, installing of fear and doubt, while Caleb and Joshua ibang nakita nila. Sabi ito, bumalik din sila, positive report ang kanilang sinabi. Sabi dito, emphasizing God's promise and ability to help them to conquer the land. Immediate action. Sila hindi natakot, sila Caleb, sila Joshua. Sila sabi niya, ito yung opportunity na makikita natin, lalaban si Lord sa atin. Pagkatagumpayan na tayo. Amen! Tinakot man ng 10 spies ang buong bayan ng Israel, hindi pa rin natakot si Caleb. Sa halip, sumunod siya sa Diyos. May mga taong tatakutin ka kapag nag-serve ka. Parang sasabihin, tatakutin ka, ay, huwag ka na mag-serve, kasi ganyan, kasi ganito, kasi may mangyari sa'yo. Tatakutin ka ng mga tao para hindi ka na mag-serve. Pero magpatuloy ka lang. Sabi mo sa tabi mo, pero magpatuloy ka lang. He like fearless Caleb, hindi natatakot. Parang si David na hindi natakot kay Goliath. Pinakaalala lang, David and Goliath. Kahit si David, hinarap niya ang Goliath. Ilan lang ba siya? Bata lang siya, maliit. Ang kanyang kaharap, malaki. Amen. Dahil alam niya, kasama niya si Yahweh. Kasama mo ang Diyos. Sabi niya dito, next slide. Sabi niya sa 1 Samuel 17 verse 45,
David said to the Philistine, Goliath, "You come against me with sword and spear and javelin." Kompleto ka ng sandata, dala mo, may pansalag ka, meron kang espada, malakas ka, meron kang balot yung ano mo, buong ano mo, ng mga pangsuot ng mga pandigma. Pero sabi ni David, "But I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of all armies, whom you have defied." Sumagot si David, "Ang dala mo taba, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Ang makapangyarihan na Diyos ng Israel na iyong hinahamak." Amen. Pag-lead ka ng banal na spirito, kakayanin mo lahat. Hindi ka matatakot. Pag-lead ka ng Diyos, hindi ka matatakot. Amen. Pag sinamahan ka ng Diyos, hindi ka matatakot. Like David, sinamahan kasi siya ng Diyos. Hindi niya tinignan yung size, yung laki, tinignan niya ang gaano kalaki ang kasama niya. Amen? Sabi niya dito, hindi siya natakot. Kasi hindi ka lang mag-isa, may kasama ka. Amen? Ang Diyos na makapangyarihan, na wina-worship natin, He is unchangeable, He is unshakable, He is unstoppable God. Yan ang wina-worship ng Diyos. Hindi kailanman pipigilan. Hindi nagbabago ng Diyos at makapangyarihan ng Diyos. Sabi dito, kasi ang Diyos natin wala pang record ng pagkatalo. Wala pa siyang record ng defeat. Ang Diyos na pinaglilingkuran mo, na pinapanagpatayahan mo, hindi kailanman natalo. Wala siyang record. Amen. Kung siguro sa mga boxing, may record sila. Pero ang ating Diyos, tinalo niya. Amen. Sabi niya, tinalo niya ang kasalanan, tinalo niya si Satanas, tinalo niya ang kamatayan. Nagtagumpay siya sa lahat. Sabi niya, it is finished. Tapos na ang laban. Sabi niya, be a good cheer because I have overcome the world. Amen? Kaya kapag kinakaharap ng mga sitwasyon ng buhay mo, may mapasubok ka na nagiging hadlang, amen? Nagiging hadlang sa pagpapala mo, nagiging hadlang sa promise ng Diyos sa iyo, nagiging hadlang sa paglilingkod mo, ano man pagsubok, sitwasyon na tingin mo, mas malaki pa sa iyo. Meron ba dito, na ang pagsubok niya mas malaki pa sa kanya? Mas maganda yan. Meron kang giant? Okay lang yan. Gusto ng Diyos yan. Because lalabanan mo siya, hindi dahil sa iyo. Lalabanan mo siya, in the name of Jesus. Amen? Sabi dito, huwag kang matakot. Mas malaki ang Diyos sa pagsubok mo. Kung meron ka na pressure ka, na-overwhelm ka sa pagsubok, yung parang bigat ka, huwag mong ang kinilihan. Kasama mo ang Diyos. Tayuan mo ang pangako ng Diyos. Tayuan mo ang salita ni Lord. Amen? Sabi dito, mas malaki ang Diyos sa lahat ng kinakaharap mo. Harapin mo siya. Harapin mo ang pagsubok mo. Harapin mo yung giants. Kasi ito yung mga giants. Amen? Hindi lang physical giants, kundi pagsubok na giants. Yung parang lagi ka nang nakatalo, lagi ka nang parang always struggle. Amen? Lagi ka nang hihirapan. Sabi mo, tapos na. Sabi mo, not today. Sabi mo sa tabi mo, not today. Amen? Enough is enough. Amen? Sabi dito, harapin mo, declare the word of God. Amen? Ano man yung mga sakit na mas malaki sa'yo, ano man ang gulo ng pamilya mo na mas malaki sa'yo, ano man kahirapan, poverty na mas malaki sa'yo, ano man depression na meron ka na mas malaki sa'yo, in Jesus' name, stand with this word. I have a big God. Yan, sinasabi ni Erica, big God. Di ba? Big problem. I have a big God. Amen? Di ba big God? Huwag ka tumingin sa sarili mong kaisipan. Malit ka na talaga. Malit na tayo, wala tayong kakayanan. Pero ang Diyos, nasa Kanya ang lahat. Amen? Kaya sabihin mo sa tabi mo, huwag ka matakot. Like Caleb. Amen? Sabi dito, next slide, don't be afraid. Don't be afraid. Kaya nasabi ko sa iyo, don't be afraid. Isaiah 43 verse 5. Don't be afraid. Alam ko, meron mga takot tayo, takot sa future,
takot may mangyari sa buhay natin, ano mang kasakit tayo, matakot sa pamilya natin, mga mahal natin sa buhay. Pero sabi ni Lord, sabi niya, don't be afraid. For I am with you. Kasama mo ang Diyos. Nasa iyo ang Diyos. So bawat na araw na dumadaan, laban lang. Sabi mo sa tabi mo, laban lang. Patuloy ka lang. Amen. Hindi maging option lang sa iyo lagi. Pag may pagsubok, pag may mga higante ka na kinakaharap, ay, quit na ako. Hindi option yun. Amen. At maging pagpipilian mo na pag may problema, option agad, quit. Huwag kang ganon. Option sa'yo, umayaw. Option sa'yo, natitigil na lang ako, babalik na lang ako sa dati ko. Amen. Kasi hindi spirit ni Lord yun. Hindi ganon ang Diyos. Hindi si Lord yun. Kung sinasabi sa'yo, mag-quit ka na lang, balik ka na lang, doon ka lang sa dati mong ginagawa, hindi ang Diyos yun. Hindi si Lord yun. Si Lord, siya ay overcomer. He is a conqueror. Amen? Praise God. Palapakan natin si Lord. Kaya nga doon siya po rin, huwag ka matakot. Amen? Malaki bang tuition fee mo? Malaki bang bayarin mo? Ano ba mas malaki yan? Walang mas malalaki sa Panginoon. Walang mas hihigit sa Panginoon. Walang mas lalawak sa Panginoon. Wala. Kanya ang lahat ng bagay. Kaya meron siyang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Huwag kang matakot. Number 3. Isa sa mga attitude ni Caleb. Number 3, palaging positibo. Sino dito lagi may kausap, yung lagi negative? Huwag na yan. Hindi mangyayari yan. Ako, di papasayan. Ako, huwag mo na tuloy. Sino lagi may kausap na gano'n negative? Amen? Sabi dito, stay positive in life. Lagi positibo. Stay positive in every situation. Sa lahat ng sitwasyon, hindi lang masaya. Positibo ka lang ba? Kaya masaya lang? Okay ang lahat ng bagay? Sabi dito, stay positive in every situation. Good things will happen. Pag naging positibo ka, good things will happen. Gusto mo na mabuting bagay? Stay positive. Amen? Ikaw sa tao? Amen. Stay positive. Napakasarap mabuhay ng positive. Amen. Sabi po, sa Joshua 14 verse 9, sabi niya, Joshua 14 verse 9, kaya pinangako sa akin noon ni Moises, na dahil sa aking buong katapatan sa pagsunod kay Yahweh, magiging bahagi ko at ng aking mga anak ang lupang matapakan ng aking mga paa. Kahit may higante, kahit may hadlang, sabi niya, pinangako sa akin ng Diyos, positive pa rin mangyayari pa rin sa akin yun. Amen. Imagine yung mindset ni Caleb. Imagine yung mindset niya, ano man ang matapakan ko, akin to. Declare always, akin to. Amen. Wala siyang pakialam sa mga kalaban. Wala siyang pakialam sa mga kalaban. Wala siyang pakialam sa mga pagsubok. Wala siyang pakialam sa mga kinaharap niya. Wala siyang pakialam sa sinasabi ng mga 10 spies. Wala siyang pakialam iniisip na positive siya kasi may pangakong binigay ang Diyos sa kanya. Amen. Ang Diyos ang nagsabi. Amen. Pinangahawakan niya yun. Wala siyang pakialam sa mga kalaban. Basta ang mindset niya positibo. Sino dito positibo? Say amen. Yan. Grabe yung declaration niya. Grabe yung lagi niya sinasabi, positive lagi, positive. Amen? Positive declaration. Amen? Sabi yung positive declaration. Always, pag gigising ka ng umaga, positive agad. Hindi, ano naman buhay lang to, gigising na naman ako ng umaga, tatrabaho na naman, hirap na kumita. Positive mindset ba yun? Amen? Nakikita ko naman yung boss ko, nakikita ko naman yung classmate ko, nakikita ko naman teacher ko na napakasungit. Positive ba yun? Isip ka pa lang, sabi mo, Lord, salamat, pagpapala. Lord, katagumpayan. Salamat sa pangako mo. Salamat, Lord God, pagpapalain mo ang buhay ko, ang pamilya mo. Salamat, mararanasan kita. Salamat sa mga sinagot na prayer. Declare. Because there's a power in your word. There's a power in your word. Kung ang mga sinasabi mo nga, kumakalat na chismis, lumalaki. Nagkakaroon ng gulo. Yung salita mo pa kaya ng positive, hindi yan magiging impact sa'yo. Amen? Takot ang kaaway, pag salita ka ng word of God, takot ang kaaway.
Alam niya ang salita ng Diyos. Mas memorize niya pa ang Bible kaysa sa'yo. Alam niya. Pero hindi niya ma-apply sa buhay. Yun ang walang kapangyarihan. Declare the word of God. Ilakaran mo. Amen. Katulad ni Caleb. Pinaniwalaan, naging positive siya. Ilakaran niya. Amen. Sabi dito, kami gusto ng Diyos, ganito rin tayo. Sabi mo, gusto ng Lord na ganito rin tayo. Positive. Amen. Positive lang. Amen. Kahit may giants, kahit may pagsubok, positive lang. Sabi dito, kahit may giants na kaharapin, manatiling positibo pa rin siya. Amen. Kasi kapag naging negatibo ka, naging negatibo tayo, hindi rin tayo makapasok sa promise ng Diyos tulad na nangyari sa mga 10 spies. Siya na naghatid ng masamang balita. Amen. Yung mga 10 spies na naghatid ng masamang balita, hindi sila nakapasok. Amen. Kaya always positive. Amen. Sabi pa dito, next slide. Sabi pa dito, verse 36, at ang mga espiya na nagbigay ng masamang ulat na siyang naging dahilan ng kaguluhan sa Israel. Alam niyo po, delikado ang mga chismis. Delikado ang mga marites. Delikado yan. Sabi dito, ang mga espiya na nagbigay ng masamang ulat. Ano yung mga masamang ulat? Chismis mo. Na siyang naging dahilan ng kaguluhan. Kaya yung mga chismis na hindi totoo, nangyayari, nagkakagulo yung mga tao, di ba? Ito ang sabi niya sa verse 37. Sabi niya, ay nilipol ni Yahweh sa mga magitan ng salot. Kaya sabi mo, huwag kang chismis. Huwag kang maging marites. Anong latest? Kaya sabi ni Lord, gusto mo, maranasan malipol ng mga salot, ganyan nangyari sa 10 spies. Hindi pa nakapasa sa promised land, nagkaroon pa ng salot. Grabe, saklap mo. Kaya sabi ko, always positive. Kung gusto mo mag-dismiss, dismiss mo lang yung salita ng Diyos. I-share mo yung gospel. I-share mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Hindi yung, kasi ganito nangyayari sa amin eh. Ganito nangyayari sa church eh. Ganito yung nangyayari sa amin. Amen. Amen. Kung ano naman pa sa bibig mo, babalik mo sa'yo yan. Yun na yung yun ang recycle, reciprocate. Pag anong lumabas sa bibig mo na masama, babalik din sa'yo na masama. Pero pag lumabas sa'yo mabuti, babalik sa'yo na mabuti. Amen? Kaya sabi dito, mga 10 spies, hindi na sila nakapasok ang saklap nun. Hindi na nakapasok, sinampunan pa ng Diyos, sinalot pa sila. Huwag kang mangyari sa'yo yun. Huwag kang maging huwag kang maging una sa chismis. Pag may chismis, alis ako dito, ayoko ng chismis. Sorry, susok kayo, pero alis ako. Kaya akong gagawin. Amen? Hindi yung entertain ka rin. Ganun ba? Ganyan sila. Ganun. Amen? Alam mo, pinapanood ko dito, anak ka niya. Amen? Praise God. Okay ba ba? Okay ba ba? This is my last. Ayan. Number 4, attitude of Caleb. Hindi siya makakalimutin. Hindi siya matakutin. Stay positive. And 4, conqueror attitude. Laging matapang. Amen. Yun dito yung laging courageous. Laging palaban. Kasi ang palaban, hindi natatalo. Amen. Sabi dito, huwag kang papayag na talunan ka lang. Amen. Sino dito po ulit napapagod na? Not always na hitirapan, always na lang bagsak. Amen. Yung naranasan na laging talo. Sino gusto nun? Ako yun. Yung lagi na lang talo sa buhay, talo na sa lahat ng mga nangyayari, talo na sa relasyon, talo na. Alam mo yun, ang hirap nun. Ang hirap lagi ng talo. Kaya pag ang mindset lagi ni Caleb, lagi siyang gusto na manalo. At meron siyang tatalunin. Anong tatalunin niya? Yung mga giant. Amen? Kaya huwag kang papayag na talunan ka lagi sa buhay. Sabi ni Lord, tagumpay ka lagi. Amen. Sabi sa Joshua 14 verse 11 to 14.
ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko. Makinig po kayo ha, amen? Tingin po kayo sa akin. Sabi po dito, ngunit sabi ni Caleb, hindi pa nagbabago ang lakas ko mula nang ako isuko ni Moses upang siya sa atin ang lupa ito. Kaya ko pang makipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho. Sabi niya, hindi ako nagbabago. Sabi niya, may lakas pa ako. Sabi niya, may lakas pa ako na isinuko ako ni Moises. Sabi niya, nasiya sa atin ang lupa ito. Amen? Kaya ko pa makipaglaban. Sabi niya, oh. At gawin ang lahat ng trabaho. Grabe sa Caleb. May lakas pa ako. Di ba pag may lakas ka, meron pang kaya pa lumaban. Hanggang may lakas ka, tuloy lang. Amen? Yun ang mindset ni Caleb. Handa siya makipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho. Sino ganun? Amen? Next slide. Sabi na dito, verse 12, kaya ibigay mo na sa akin ang kaburulong pinangako sa akin ni Yahweh. Sabi niya, kinakausap na dito si Joshua. Narinig mo rin na ang mga higante ang nakatira doon at matitibay ang pader na nagalakihan nilang lunsod. Sinabi niya, giant, sinabi niya yung problema, sinabi ni Caleb, matitibay yung pader. Sabi dito, may nakatira doon higante, nagalakihan pa. Sabi niya, pero sinabi ni Caleb, ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila. Grabe yung palabang na spirit ni Caleb. Sinabi niya yung problema, sinabi niya yung nangyayari, sinabi niya yung mga higante, pero sabi niya, ngunit sa tulong ni Yahweh, palalayasin ko sila sa lupain niyo, gaya ng pinangako niya. Amen? And next slide, binasbasan siya ni Joshua. At si Caleb na anak ni Jephthah ay binigay sa kanya ang Hebron. Binigay sa kanya ang lupang ipinangako. Amen? And next slide, at ang lupain ng Hebron ay nanatiling hanggang ngayon sa angkan ni Caleb na anak ni Jephthah, isang sinetsyo, sapagkat buong karakatan siyang sumunod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kung kailan tumanda, lalong pumakang. Ang ilang taon na si Caleb ng time na yan? 85 years old. Kaya si Lola Dore, may gagawin pa ang Diyos sa kanya. May gagawin pa ang Diyos sa Lola Dore. Katulad ni Caleb, binigay niya ang lubang pinangako sa kanya ng 85 years old. Sabi mo, hindi dahil sa edad. Hindi dahil bata ka lang. Pag time ng Diyos, gagawin ng time. Amen. Gusto niya. Pag oras niya. Sabi dito, kung kailan tumanda, lalong tumapang. Take note, he is very ready to fight. Sabi niya, handa ako makipaglaban. Sabi niya, because he knows that God is with him. Amen? Kahit alam niya may giants, he is very much willing to conquer the land na pinangako ng Diyos. Kung meron kang pangako na na-receive mo, pinanghahawakan mo, umaasa ka na gagawin sa pamilya mo, gagawin sa buhay ko, gagawin sa lahat ng meron ako, amen, panghawakan mo lang yan. Kaya sabi niya, he is willing to conquer the land na pinangako ng Diyos. And yes, nanalo siya. Hindi sinabi na talo eh. He won. Binigay yung lupang Hebron. Amen. Gustong-gusto niyang makuha ang promise na. Gaano mo kagusto makuha ang promise ni Lord? Ang tanong. Gaano mo kagusto makuha ang promise ng Diyos? Nandiyan ang promise. Maraming mga giants. Pero gaano mo kagusto makuha ang promise lang? Amen? Like Caleb, because he has conquered mindset, pero siyang conquer, palaban na mindset, gustong-gusto niya makuha ang promise ng Lord. Kaya walang makakapigil sa kanya kahit higante pa. Pag alam mo ang pangako ng Diyos, kahit anong pagsubok, hindi mo titignan. Hindi ka mapipigilan kasi alam mo para sa iyo. Kung alam mo yung pangako ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos sa iyo, ang kagalingan sa iyo, ang kaayusan na para sa iyo sa pamilya mo, panghawakan mo, huwag kang tumigil. Umapat ka lang. Amen? Gustuhin mo. Amen? Kahit ano pang higante na yan. Kaya kapatid, tularan natin ang attitude ni David. Hindi makakalimutin, hindi matatakutin, hindi negatibo, hindi sumusuko. Amen. Yes. And this is the challenge. Number 1, have faith and courage and
what it means of have faith and courage, what it means. Next slide. Una, trust in God's promise. Katulad ni Caleb and Joshua, they saw the giants, fortified cities, and kalaking obstacle, nakita nila mga obstacle, but as a land God has promised to them. They have faith that God will deliver the land, while the others, 10 spies, will paralyze by fear. May pangako ang Diyos na nananampalataya sila. Nagtiwala sila sa pangako ng Diyos. Number 2, have a different spirit. Amen? Caleb had a different spirit because he followed God wholeheartedly. A characteristic that set him apart and led to him being rewarded. Ang 10 spies natakot, pero siya ay may different spirit. Kaya nakuha niya ang land, yung promised land. This teaches that it's crucial to have faith and stand for what is right. Tumayo ka sa tama. Huwag kang matakot. Pag ikaw nasa tama, kahit ano pang banggain mo, tumayo ka lang. Kasi alam mo, nasa tama ka. Pag nasa tama ka, naka-Lord ka. Amen? So even when the majority opposes you, kahit marami kang kalaban, kahit marami kang mga taong discourage sa'yo, huwag kang makikinig sa kanila. Sabi dito, have the different spirit. Huwag kang makigaya sa mga flow ng mga tao sa labas. You have the Spirit of God, yun ang pangunahan ka niya. Number 3, faith endures over time. Caleb's faith was not a one-time event. Hindi siya isang beses na event lang. Caleb's faith, he maintained his belief. Sabi diba, 40 years old siya, sinabihan ni Moises, umabot ng 85 years old, he maintained his faith. Sabi niya dito, he maintained, he believed in God's promises for 45 years in the wilderness, was still strong and ready to fight for his inheritance of his old age. Hindi siya tumingin sa katandaan niya. Gusto niya makuha kung ano ang pinangako na Diyos. Ganun siya kagusto. And number 4, see obstacle as opportunity. Caleb saw, hindi giant. Caleb saw, hindi yung mga gigantic mga tao, hindi yung mga matataas na kundi nakita niya, Caleb saw the challenges, Caleb saw the challenges of the promised land as an opportunity to be overcome with God's help, rather than problems that would cause defeat. Hindi tinignan ni Caleb ang mga problema na magkakos sa kanya ng pagkatalo. Tinignan niya ang mga challenges as an opportunity na magtagumpay sa Panginoon. Kaya kung ano man ang pagsubok mo ngayon, huwag mong tignan yan para matalo ka. Tignan mo yung opportunity para maranasan mo ang pagkilos ng Diyos sa iyo. Amen? Kaya kung meron kang giants na talagang hindi ka nilulubayan, okay lang yan, labanan mo. Sabi ko, it takes time. Amen? Praise God. Kaya endure, mag-endure ka lang. Amen? Endure, maging tapat. Endure na magpatuloy. Kahit may pagsubok, endure na maging tapat sa lahat ng bagay. Amen? Sabi dito, kahit 40 years old na siya, na pinamakuhaan, amen, pinalakasan ng Diyos. Amen? Kahit long-term view, parang titingnan mo, ang tagal naman Lord, 40 years old, umabot ng 85 years old na siya, parang long-term. Pero sabi dito, patiently waiting. Patiently waiting for the right time to claim his inheritance. Nahintay siya. Hindi siya nagmadali, hindi siya nagreklamo, hindi siya nag-demand. Ang hinintay niya, Lord, hihintayin ko ang oras na bibigay sa akin. Hindi ako magreklamo, hindi ako magsasabi, hindi ako hihinto, hindi ako suko. Pero when the time came, He is ready to move forward boldly. Pag dumating na yung time, kailangan ready ka na. Amen? So don't let fear or discouragement win. Huwag mong hayaan ng mga takot, discouragement ang magtagumpay sa isip mo. Caleb's life demonstrate that discouragement is a powerful tool
But faith in God, faithfulness is a stronger one that helps you keep going when the things are hard. Amen? Na kahit ano man ang hirap, amen. Sabi na dito, hindi siya nagpatalo sa mga discouragement, kundi ito yung powerful tool na matiling malakas, matiling tapat hanggang sa ibigay ng Diyos yung pangako na sa iyo. So tayo po tumayo na. Amen? Sino po dito ang may naunawaan? Sino dito po ang na-receive the Word of God? Life Caleb. Amen. Sabi ko sa inyo, pag tayo po ay matatakutin, nakakalimot, amen, yun ang nakakatakot sa tao. Na dumating ang time na nakakalimot na sa ginagawa ng Diyos sa Kanya, naging matatakutin, hindi ka makapag-serve. Hindi ka magagamit yun kung matatakutin ka. At kung hindi ka positive, mahirap yung buhay natin maging daluyan ng mabuting balita kung puro lumalabas sa ating bibig ay puro negative. At kailangan palaban ka. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Kahit kami ni Pastor Judy, napakalayo ng aming binabiyahe, we always, di kami lagi umihinto na iniisip namin, Lord, may pangako ka sa amin. Kaya narisip namin unang pangako na nagka-baby na